Movie Recap Tagalog here. Sa pagpapatuloy mula sa kung saan nagtapos ang nakaraang season, si Wee Myung na nasa katawan ni Sang-wook ay dinukot si Yoon-soo mula sa militar at agad siyang isinama sa pagtakas. Nang matanggap ang masamang balita, kaagad na nagpadala ng pursuit team upang hulihin ang dalawang espesyal na infected. Dahil sa kahanga-hanga niyang galing sa pagmamaneho, lalo pang naging mahirap ang habulan. Sa huli, pinatakbo niya ang sasakyan sa ibabaw ng sirang tulay at matagumpay na naiwan ang mga sundalo. Samantala, pagmulat pa lamang ni Yoon-soo, agad niyang nakilala ang malamig at walang awang si Wee Myung na nagkukubli sa anyo ni Sang-wook. Hindi na siya nagdalawang isip at sinugod ito upang ipaghiganti ang kanyang kasamahan, ngunit malubha siyang nasugatan. Bumalik ang tagpo sa mga natitirang survivor sa Green Home Apartment. Matapos silang isakay sa military shuttle, dinala sila sa isang road tunnel sa labas ng Seoul upang tumulong sa paglilinis ng mga kalsada. Doon, isasagawa ng militar ang unang screening. Sinumang magpakita kahit ng pinakamaliit na senyales ng impeksyon ay agad na babarilin ng walang awa. Ngunit kahit masusing sinuri ang lugar at ang kalagayan ng bawat isa, natuklasan pa rin nila ang isang halimaw na tila butiki na nagtatago sa mga guho sa kalsada. Agad nagkagulo ang lahat. Putok ng baril at pagsabog ng bomba ang umalingaw-ngaw sa paligid. At ang mga inosenteng namatay ng walang kasalanan ay nagbagsakan na parang mga langaw. Sa gitna ng matinding kaguluhan, napilitan ng mga sundalo na pabalikin sa shuttle ang mga natitirang survivor upang agarang makatakas. Maswerte sina Yoon-yu at Jisoo at naisakay palabas ng mapanganib na lugar. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga reinforcement upang kontrolin ang sitwasyon. Hindi nagtagal ay natuntun nila ang pinagtataguan ng halimaw at sinimulan itong tugisin. Ngunit ang nakapagtataka, mula simula hanggang dulo, hindi naman ito aktibong inatake ang mga tao. Palundag-lundag lamang ito na tila nagbabala sa mga dayuhan na huwag gambalain ang kanyang tahanan at pamilya. Ang mga tao mismo ang nagpanik, nagpatayan, at nakasakit sa halimaw. Matapos ang ilang sandaling labanan, napaligiran ng mga sundalo ang nilalang. Binuhusan nila ito ng apoy upang sunugin hanggang mamatay at balak pang patayin ang anak nito. Ngunit, si Sergeant In-wan, ang commander ng Black Crow Platoon, ay naawa at palihim na pinatakas ang batang halimaw. Dahil dito, nagsimulang makaramdam ng sama ng loob at pag-aalinlangan ang kanyang mga tauhan. Ang kahinaan ng isang commander ay maaaring magdala ng kapahamakan sa buong unit. Samantala, nagpatuloy ang paglalakbay ni Wee Myung at Yoon-soo na ngayon nasa isang shopping mall upang maghanap ng bagong damit. Ang dahilan kung bakit nagsumikap ang halimaw na agawin si Yoon-soo mula sa militar ay upang palayain siya at hindi masayang ang kanyang oras at kalusugan sa immoral na proyekto ng pagdevelop ng gamot na dati ring sinalihan ni Wee Myung. Bagamat nauunawaan niya ang mabuting layunin nito, hindi pa rin sang-ayon si Yoon-soo sa labis nitong kalupitan. Masayang nangako si Wee Myung na hindi na siya papatay ng mga inosente hanggat hindi siya hinahadlangan. Dahil dito, nagpa siya si Yoon-soo na sundan ang plano nito at pumunta sa Banseum, isang lugar na dalubhasa sa pag-aaral ng mga espesyal na infected, upang hanapin ang kanyang kapareho. Sa research area 5 ng Banseum Disaster Management Base, masusing minomonitor ng mga doktor ang kalagayan ng isang espesyal na halimaw. Dati siyang si Sang-won, ang fiancé ng bomberong si Yi Kyung. Matapos ang matagal na paglalaan ng sarili sa medisina, nahulog siya sa malalim na koma at tuluyang naging vegetative ang estado. Siyempre, hindi pa ito alam ni Yi Kyung. Simula nang makatanggap siya ng hindi inaasahang tawag mula sa asawa niyang akala niya'y patay na at malaman na bahagi ito ng proyekto sa pagbuo ng gamot laban sa sakit ng halimaw, patuloy siyang umasa na buhay pa si Sang-won. Gamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng Special Forces, sinundan ni Yi Kyung ang grupo ng mga opisyal at nalaman na sina Yoon-soo at Wee Myung ang huling dalawang experimental subjects sa drug development. Ang mga nauna ay napatunayang walang silbi at malapit nang dalhin upang sirain. Sa hinalang isa ang kanyang asawa sa mga unang espesyal na infected, agad na naghanap ng paraan si Yi Kyung upang makapasok sa Banseum Base. Tinakot niya ang isang major at pinilit siyang dalhin siya sa lugar ng pagdevelop ng gamot. Doon, nasaksihan niya ang isang hindi makataong eksperimento ng research team. Ang itala ang pagbabago sa kalagayan at katangian ng infected kapag kaharap ang kanilang mga mahal sa buhay. Hinahayaan nilang saktan ng may sakit ang sarili nitong pamilya. At bago pa ito makagawa ng mas matinding hakbang, sinusunog nila ang experimental subject hanggang mamatay. Samantala, matapos pumayag si Yoon-soo sa parasitikong si Wee Myung, dumiretso ang dalawa sa military research site at balak sanang ibangga ang sasakyan sa gate ng laboratorio. Ngunit biglang bumalik sa isipan ng parasite ang alaala ni Sang-wook, dahilan upang mataranta ito at maibalikwas ang sasakyan. Tumilapon sa kalsada sina Yoon-soo at Wee Myung at malubhang nasugatan sa aksidente. Sa harap ng kahinaan ng kanilang mga sugatang katawan, napagtanto ni Yoon-soo ang isang bagay. Gaano man kataas ang tingin ng mga halimaw sa kanilang sarili, hindi pa rin sila mabubuhay nang wala ang mga tao. Ayaw niyang mag-evolve at hindi niya kailangang maging bagong sangkatauhan. Nais ni Yoon-soo na manatiling tao habang buhay, kaya nagpasya siyang kusang sumuko sa militar upang suportahan ang operasyon ng pagdevelop ng gamot. Mariing tumutol si Wee Myung sa
sapagkat kinamumuhian niya ang mga tao, kinatatakutan ng malulupit na eksperimento at ipinagmamalaki niyang maging bagong sangkatauhan. Habang nagtatalo ang dalawa, dumating ang militar at agad silang pinaulanan ng bomba at bala bilang dalawang mapanganib na halimaw. Samantala, bago tuluyang makatakas mula sa road tunnel na sinakop ng mga halimaw, mabilis na pumulot ng baril si Yunyu at itinago ito. Ginamit niya ito upang takutin ang opisyal at pilitin itong ibalik siya sa green home upang hanapin ang kanyang kapatid. Matapos ang mabagsik na pag-atake ng militar at ng mga tulisan, ang apartment building ay naging wasak at mapanglaw na lugar na napalibutan ng mga bangkay ng tao at halimaw. Sa gitna ng mga durog na pader, nakita ni Yunyu ang salamin ni Yunyok at ang papel na nagtatala ng kalagayang medikal ng lahat, kung saan nakalagay na ang kanyang kapatid ay nasa yugto na ng pagbabago. Habang umiiyak ang batang babae sa matinding dalamhati, may isang malaking itim na kakun sa kisame na patuloy na kumikislot. Sa labas ng sasakyan, mabilis na nabawi ng mga sundalo ang kontrol. Sumugod ang isa sa loob ng apartment. Brutal na binugbog si Yunyu at iniutos na talian at iwan ang mga natitirang survivors sa gusali. Biglang may kakaibang tunog na umalingaw-ngaw mula sa madilim na sulok at dahan-dahang lumabas si Myung-suk. Nang makita ang estrangherang babae na tila sumulpot mula sa kung saan, binangga siya ng sundalo gamit ang shuttle bus at saka nagsindi ng apoy upang sunugin siya ng buhay. Sa sandaling iyon, ang bulag na halimaw na minsang naging bangungot ng ika-14th floor ay tumusok gamit ang matalim nitong braso sa ulo ng sundalo bago kapain ang susunod nitong biktima. Nakita ito ng grupo at batay sa dati nilang karanasan, tahimik silang umalis sa kanilang pinagtataguan. Isang mabait na sundalo na buhay pa ang tumulong upang mailihis ang atensyon ng halimaw, kaya isa-isa silang nakasakay sa bus na nakaparada malapit doon at pinaandar ito upang makatakas mula sa hinahabol ng mga halimaw sa apartment. Sa daan, isinama man nila ang isang malamig at seryosong lalaking nasa gitnang edad at nagpatuloy patungo sa concentration camp. Samantala, si Yunsu, matapos ang aksidente sa sasakyan, ay dinala sa Banseong base upang pag-eksperimentuhan. Hinubaran siya, pinaliguan sa sariwang dugo at saka pinakawalan sa isang silid na kasing laki ng isang coliseum kung saan may naghihintay na dambuhalang halimaw. Payat ang pangangatawan at dati ng biktima ng bullying sa paaralan, si Yunsu, kahit naging halimaw, ay hindi pa rin sapat laban sa kalaban. Agad siyang malubhang nasugatan at kinain ng nilalang. Ngunit sa sandaling nilapa siya, kapwa nila nakita ang alaala ng isa't isa noong tao pa sila. Lumabas na ang halimaw ay dating manlalaro ng tenis na may malubhang sakit na wala ng lunas. Sa harap ng mga alaala na nais nitong kalimutan, pinakawalan nito si Yunsu at nagmakaawang iligtas siya. Subalit pagdating ng hazmat team, agad nilang binuksan ang flamethrower at sinunog ang halimaw hanggang mamatay. Habang humahagulgol si Yunsu, humanga si Dr. Lim sa matinding epekto ng bagong test subject at hindi napigilan ang kuryosidad. Galit siyang nakipag-usap kay Yunsu upang malaman kung paano nito napasunod ang isang red alert monster na nakapatay na ng 12-dosenang sundalo. Ngunit wala ring paliwanag si Yunsu sa nangyari sa arena. Ang tanging naitanong niya ay ang progreso ng paggawa ng bakuna at sinabi sa kanya na nagawa na ang gamot ngunit ito'y nawala. Upang muling malikha ang gamot, maaaring kailanganin ng espesyal na infected na si Yunsu na isakripisyo ang sarili. Ngunit handa siya rito. Nanumpa si Yunsu na ilalaan ang sarili sa pagdevelop ng gamot sa Banseong. Samantala, dinala rin si Wymyong sa laboratorio ngunit dahil sa dati niyang karanasan, nagkunwari siyang patay upang pababain ang bantay ng mga doktor. Nang makahanap ng pagkakataon, kumilos siya, ninakaw ang damit sa laboratorio at natunton ang cold storage kung saan nakalagay sa malalim na koma ang halimaw na si Sang-wook. Habang palabas ng laboratorio kasama si Yunsu, nasalubong ni Dr. Lim si Yi-kyung na pilit na pumapasok. Nagpakilala siyang kaibigan ni Sang-wook at inalok na dalhin ang bumbero sa kanyang asawa. Ngunit pagdating sa silid kung saan nakahiga si Sang-wook, inambus sila ng grupo ng mga sundalo, tinulak at kinaladkad palayo ang doktor. Samantala, matapos ang mahabang biyahe ng walang pahinga, hindi na nakatiis ang batang si Yang-su at nakiusap kay sundalong Chanyong na ihinto sandali ang sasakyan. Ngunit paglabas pa lamang nila, si Jaewon, ang lalaking nababaliw sa sarili niyang anyo, ay biglang nagtransform at dinurog hanggang mamatay ang batang si Suyang na nasa malapit. Agad siyang binaril at nasugatan ng malamig na si Hosang na nag-udyok sa lahat na patayin ito. Sa sakit at paghihirap, lalo pang nabaliw ang halimaw. Ang sigaw nito'y napakalakas na halos pumutok ang eardrum ng mga tao. Habang abala ito sa pagngangalit, buong tapang na isinakripisyo ni Jisoo ang kanyang pandinig at nagsindi ng apoy upang sunugin ng buhay ang nilalang. Natapos ang pag-atake sa hating gabi na may mabigat na kapalit para sa mga tao. Patay na ang batang si Suyang at malubharing nasira ang sasakyan. Dahil wala nang masasakyan, naglakad sila sa dilim hanggang makarating sa pinakamalapit na concentration camp sa isang stadium. Doon, nagpaalam sina Hosang at sundalong Chanyong sa grupo at naghiwa-hiwalay sila sa tatlong direksyon upang maghanap ng sariling paraan ng kaligtasan. Kakabalik lamang ni Sergeant Inwan sa
barracks nang bigla siyang utusan na siya at ang buong Black Crow platoon ay madi-discharge pagsapit ng hating gabi. Sa sobrang galit, agad niyang hinarap si General Han at doon nalaman na hindi pala ligtas ang concentration camp gaya ng iniisip ng lahat. Matapos ibunyag ang nakakagulat na katotohanan ito, binaril ng general ang sarili. Nabigla si Sergeant Inwan at dali-daling hinanap ang mga natitirang dokumento sa mesa. Umasang may makitang paliwanag sa matinding pangamba ng kanyang nakatataas. Samantala, sa Stadium Concentration Camp, kailangang dumaan ang orihinal na grupo ng Green Home sa 2 hakbang ng inspeksyon upang makakuha ng safety certificate at makapasok sa bagong tirahan. Ngunit sa kalagitnaan ng proseso, biglang inihayag sa loudspeaker ang pagkansela ng classification at pinayagan ang lahat na pumasok ng sabay-sabay. Matapos mawalan ng malay dahil sa stun gun, nagising si Dr. Lim sa harap ng mausisa at umaasang mga mata ng punong ministro at ng mga opisyal ng military command. Lumalabas na nahanap na nila ang briefcase na naglalaman ng nawawalang bakuna at kailangan nilang mabuksan ito ni Dr. Lim upang ma-inject agad ang unang dose ng gamot bago pa tuluyang magbago ang kanilang mga katawan. Ngunit taliwas sa inaasahan ng lahat, nang buksan ang briefcase ay wala itong laman dahil mula pa sa simula ay itinago na ni Dr. Lim ang bakuna. Galit na galit ang punong ministro ng South Korea nang mapagtantong niloko siya ng doktor. Agad niyang binaril ang kamay ni Dr. Lim at saka pinindot ang buton upang magpalipad na ng ilang missile patungo sa Stadium Concentration Camp upang pilitin itong ibunyag kung saan nakatago ang gamot. Humagibis sa langit ang mga missile na parang mga bulalakaw, ngunit hindi sila nagdala ng anumang hiling o pag-asa. Sa halip, winasak nila ang matibay na gusali at kumitil ng daan-daang libong buhay. Agad na nalugmok sa kaguluhan ang buong stadium at bawat isa ay ginawa ang lahat upang mabuhay. Kahit nakikita ni Dr. Lim sa screen ang 10,000 taong namamatay kada minuto, tumanggi pa rin siyang sabihin kung nasaan ang bakuna. Dahil dito, nag-utos ang punong ministro na barilin siya. Ngunit bago pa makalabit ang gatilyo, biglang sumugod ang Black Crow platoon. Pinagbabaril at pinatay ang lahat ng matataas na opisyal sa silid at kinansela ang utos ng pagpapalipad ng missile. Ibinunyag ng punong ministro ang kanyang anyong halimaw at sinugod si Sergeant Inwan. Ngunit sa kabutihang palad ay nailigtas siya ng kanyang kasamang siyang at sinunog ang nilalang gamit ang flamethrower. Pagkatapos, nilagyan ng Black Crow group ng mga pampasabog ang mga silid-imbakan ng mga halimaw sa banseum at mabilis na umatras. Hindi kalayuan, tuluyan nang napagaling ni Wimyong ang pisikal na katawan ni Sang-wook. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang mga kandado at palayain ang lahat ng halimaw sa banseum bago pa sumabog ang bomba. Pagkaraan, hinanap niya si Yun-soo. Sa mga sandaling iyon, halos mabaliw na si Yun-soo sa matinding pagpapahirap ng research team. Ngunit hindi na siya balak iligtas ni Wimyong. Iiwan niya ito upang masaksihan ang huling pagbagsak ng sakim na sangkatauhan. Sa sukdulan ng kanyang pagtitiis, nag-transform si Yun-soo at hinarap sa isang one-on-one na labanan ang parasitikong nilalang. Ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Patuloy na nag-evolve si Wimyong at natutunan niyang pasuin at pabubukin ang mga galamay sa katawan ni Yun-soo, kaya't napawalang bisa ang kapangyarihan ng pangunahing bida. Samantala, matapos akayin ni Dr. Lim, natagpuan ni Yikyong ang silid kung saan nakalagak ang katawan ng kanyang asawa. Ngunit salungat sa dati nitong tahimik na anyo, nakadilat ang mga mata ni Sang-wook at natanggal na ang lahat ng tubong nakakabit sa kanyang katawan na nababalutan ng dugo. Sumisigaw siya ng marahas sa kakaibang anyo ng taong minamahal niya. Biglang nakaramdam ng panganganak si Yikyong. Ang tiyan niyang ilang linggo pa lamang ay biglang lumaki at marahas na gumagalaw ang sanggol sa loob, dahilan upang mamutla siya sa sakit. Sa gitna ng paghihirap, narinig niya ang tunog ng taking ng bomba sa silid. Hudyat na may masamang mangyayari. Kinailangan niyang pigilan ang sakit at humanap ng paraan upang makatakas sa research area. Habang tinatahak ang nagyayelong bahagi ng pasilidad, 10 beses na bumilis ang kanyang panganganak. Pumutok ang panubigan at tila pilit na lumalabas ang sanggol mula sa kanyang sinapupunan. Sa gitna ng matinding sakit, bumigay ang yelo sa ilalim niya at nahululog sila ng kanyang anak sa nagyayelong tubig. Dahil sa sobrang sakit at lamig, tuluyang nawalan ng malay ang bumbero at unti-unting lumubog sa ilalim ng ilog. Ngunit ang halimaw na sanggol sa kanyang sinapupunan ay nagunat ng mahaba nitong pusod, kumapit sa pampang at hinila pa itaas ang sarili at ang kanyang ina. Sa stadium naman, natapos na ang biglaang pag-atake. Si Yun-yu, nakakagising pa lamang, ay pilay na naglakad upang tingnan ang kalagayan ng kanyang mga kasama. Doon niya natagpuan si Jisoo na mahigpit na yakap ang batang si Yang-soo. Pareho pa silang buhay, ngunit may pako na tumusok sa binti ni Jisoo. Ngunit hindi rin ligtas ang lugar na kinalalagyan nila. May mga bitak na ang pader sa harapan nila at anumang sandali ay maaaring gumuho ito sa ibabaw ng magkapatid. Nakita ito ni Jisoo at ginising ang bata. Inutusan siyang tumakbo palayo sa panganib habang siya'y nanatili at piniling ibaon ang sarili roon. Dumating din sa wakas ang Black Crow Rescue Team sa stadium at mabilis na nagligtas ng mga survivor. Ginamit nila ang kalapit na subway station bilang bagong kanlungan. Doon, nagtagpo sila ng grupo ni G at sabay-sabay na bumuo ng bagong komunidad upang labanan ng pandemya. Pagkalipas ng 337 days, mula nang sumiklab ang monsterization outbreak, naging mas matatag na ang buhay sa komunidad na naninirahan sa subway station. Mayroon silang supervisory team na namamahala at nagbabantay sa lahat ng gawain. May security force na palaging nakaistasyon sa mga pasukan upang hadlangan ang pag-atake ng mga halimaw. Upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan, araw-araw silang nagsasagawa ng roll call at inspeksyon sa mga residente.
Ang sinumang tumatakas o nagpapakita ng senyales ng impeksyon ay agad na pinaparusahan. Ang malulusog na lalaking dating nagsilbi sa militar ay kailangang magpalitan sa pagpunta sa ibabaw upang maghanap ng pagkain, tubig at gamot. Ngunit ang tila mapanganib na tungkuling ito ay naging isang pribilehiyo para sa masisipag, sapagkat may karapatan silang kumuha ng anumang magustuhan at hanapin ang gamot na kailangan nila. Dahil dito, naiinggit at nagkikimkim ng sama ng loob ang ilang duwag na hindi kwalipikadong sumama sa surface missions. Sina Sang-jin at Dong-ji ay dalawa sa mga iyon. Matapos mawalan ng karapatang sumama sa misyon, nakiusap sila kay Captain Jin na mamagitan sa supervisory team upang payagan silang makalabas muli. Agad pumayag si Captain Ji, kapalit ng pagbabantay nila sa bawat galaw ni Yun-yu. Makaraan ng mahigit isang taon, lubos nang nagbago ang grupo ng Green Home. Si Yun-yu ay hindi na ang dating palaban at inosenteng dalagita. Isa na siyang malamig na babae na iniiwasan ng buong komunidad. Dahil sa matinding pagnanais na mahanap ang kanyang kapatid, madalas tumatakas si Yun-yu sa supervisory team at ginagamit ang mga misyon bilang dahilan upang makabalik sa kanilang dating apartment building. Nang mapansing aalis siya, nagkatinginan sina Sang-jin at Dong-ji at lihim na sinundan siya sa ibabaw. Sa kalagitnaan ng daan, natuklasan nilang sumusunod din ang inosenteng si Jun-il. Inisip nilang maaari nila itong gawing panangga sakaling makatagpo sila ng halimaw, kaya pinayagan nila itong sumama. Walang kamalay-malay si Yun-yu na may tatlong lalaking sumusunod sa kanya. Sinundan niya ang bakas ng mga pulang laso gaya ng dati, umaasang matatagpuan ng taong minsang nagligtas sa kanya. Sa daan, matapos makakita ng maraming convenience store at pagkaing maaari pang kainin, nagsimulang manaigang kasakiman kay Sang-jin. Nais ni Sang-jin na angkinin ang rutang natuklasan ni Yun-yu para sa sarili, at upang magawa iyon, kailangan nilang patayin siya ni Dong-ji. Ayaw namang makisangkot sa pagpatay, kaya humiwalay si Jun-il sa grupo at paggalagala kung saan hanggang sa tuluyang maligaw sa isang napakagandang greenhouse. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang napakagandang dalaga na tila isang anghel. Hindi niya napigilan ang sarili at iniabot ang kamay upang gisingin ito. Ngunit nang mahawakan niya ang babae, bigla siyang natulala at nagsimulang mabulok ang kanyang balat. Samantala, abala ang surface mission team sa paghahanap ng gasolina, bala at pagkain. Nang hindi napapansin ng kanyang mga kasama, palihim na nagtungo si Sergeant Yong-suk sa University Hospital upang maghanap ng gamot para sa kanyang kasintahang si Jin-a. Sa residential area naman, matapos umalis ang mission team, inatasan ni Captain G ang mga natira na ayusin ang electrical room sa labas ng gusali. Habang abala ang lahat sa trabaho, biglang tumakbo palayo ang ina ni Jun-il. Patakbo siyang nagpatuloy hanggang sa matapakan ng isang landmine na nakalaan sana para sa mga halimaw. At doon nagsimulang lumabas ang unang sintomas ng impeksyon, walang tigil na pagdurugo ng ilong. Upang mailigtas ang matanda, dumating si Sergeant Inwan kasama ang supervisory team upang humanap ng pinakaligtas na paraan ng pag-disarm sa bomba. Samantala, si Yun-yu, dahil sa matindi niyang survival instinct, paulit-ulit na nakaiwas sa mga bala ni na Dong-ji at Sang-jin at nakapagtago sa isang bodega. Doon, nasalubong ni na Dong-ji at Sang-jin ang magandang dalaga mula sa greenhouse. Taliwas sa malasantong anyo nito, isa pala itong halimaw na may kakayahang kontrolin ang isipan at pababuluin ang laman ng sinumang humahawak sa kanya. Mabilis niyang pinagmamanipula ang dalawang duwag at makasariling lalaki upang saktan ng isa't isa. Pagkatapos, tumungo siya upang iligtas si Yun-yu na inaatake ng mga halimaw na gawa sa semento. Muli na namang nailigtas ng pulang armband, napaiyak si Yun-yu at tinawag ang pangalan ng kanyang kapatid. Nakiusap kay Yun-yok na magpakita. Ngunit walang Yun-yok doon. Ang nasa harap niya ay isang estrangherang babae na may suot na pulang band at isang pangit at kumikislot na halimaw sa kanyang tabi. Habang nakahandusay sa lupa ang bangkay ni Sang-jin, tinawag ni Yun-yu ang babae upang lumayo sa mapanganib na halimaw. Hindi niya alam na ito ang mismong kumokontrol dito. Mas kakaiba pa, tila napakaraming alam ng estrangherang babae tungkol kay Yun-yu. Bago ito umalis kasama ang kanyang grupo ng mga halimaw, ipinakita pa nito ang sama ng loob kay Yun-yu dahil sa pagkawala ng lahat ng bagay. Mahigit isang taon matapos humiwalay sa Green Home Group, ang malamig na si Ho-sang ay may bago ng kasama, isang dalagang nagngangalang Honey. Namumuhay silang dalawa araw-araw sa paglalagalag sa mga eskinita ng Seoul. Sa subway station settlement, ang malakas na pagsabog ng bombang pinasabog sa labas ng stadium ay nagdulot ng red alert. Bagamat walang nasawi o nasirang ari-arian, tiyak na maakit nito ang daan-daang halimaw sa lugar. Dahil alam ang bigat ng sitwasyon, napilitan ang surface mission team na iwan si Sergeant Yong-suk at agad bumalik upang tumulong sa depensa. Sa utos ni Sergeant Yong, pinasabog nila ang isang gasolinahan na malayo sa kampo at pinuksa ang mga halimaw na lumalapit. Nagtagumpay ang plano at pansamantalang naging ligtas muli ang subway station at stadium. Samantala, labis ang pagsisisi ng matandang ina matapos matapakan ang landmine. Inamin niyang siya'y nahawaan at hindi na magtatagal
matagal dahil sa kanyang cancer. Bago siya tuluyang mawala, nais niyang makita ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Upang pag-aanin ang kanyang loob, nangako si Soldier Park Chan-yong na hahanapin si Jun-il at ibabalik ito. Sa kabutihang palad, natagpuan ng surface mission team si Jun-il na walang malay malapit sa settlement at dinala siya sa infirmary. Habang sinusuri siya, napansin ni na Dr. Lim at Private Chan-yong ang kakaibang sugat sa kanyang kanang braso. Bilang pag-iingat, pinili ng doktor na manatili si Jun-il sa infirmary para sa masusing obserbasyon. Ngunit habang tinititigan niya ang sugat, lalo niyang nararamdamang hindi ito normal. Kumuha si Dr. Lim ng sample ng dugo upang suriin sa mikroskopyo at laking gulat niya nang matuklas ang posibleng nag-transform na si Jun-il. Agad siyang bumalik sa infirmary, ngunit wala na roon ang lalaki. Sa sandaling magising si Jun-il, umuwi siya upang hanapin ang kanyang ina, ngunit hindi niya ito matagpuan. Nang makita niya ang batang si Yang-su, dali-dali niyang tinanong kung nasaan ang kanyang ina. Walang pakundangang sinabi ng bata na naging halimaw na ito at balang araw ay papatayin ng lahat. Dahil dito, tumakbo si Jun-il at kumatok ng malakas sa pintuan, sumisigaw. Dumating si Dr. Lim at ibinalik siya sa infirmary. Tinatanong kung sino ang nakasalamuha niya sa ibabaw. Ngunit dahil may kapansanan sa pag-iisip si Jun-il, hirap siyang magpaliwanag at nakapagsabi lamang ng ilang putol-putol at walang saysay na salita bago muling tumakas upang hanapin ang ina. Mabilis siyang pinatulog ng doktor at muling sinuri para sa sintomas ng monsterization, ngunit wala siyang nakitang malinaw na ebidensya. Namangha sa reaksyon ng katawan ni Jun-il, sinubukan ni Dr. Lim na turukan siya ng stimulant upang matrigger ang proseso ng pagbabago. Sa panig naman ng Black Crow Group, bagamat nailigtas nila ang stadium mula sa mga halimaw, kinailangan nilang iwan si Sergeant Yong-suk sa ibabaw. Nang gabing iyon, sinubukan nilang hanapin ang signal ng kanilang kasamahan, ngunit wala silang natanggap. Pagod na pagod ang marami matapos ang umagang paglipol sa mga halimaw, kaya nag-alinlangan sila sa planong balikan si Yong-suk at naniwalang maaaring tumakas na ito. Ngunit si Sergeant Yong, na naniniwalang hindi duwag si Sergeant Choi, ay nagsimulang magtanong-tanong at natuklasang bago pa man ang misyon, ay nangako si Yong-suk sa kasintahang si Jin-a na hahanap siya ng gamot para sa kanyang karamdaman. Kaya malamang na may kaugnayan sa pangakong iyon ang kanyang pagkawala. Pagbalik mula sa infirmary ni Dr. Lim, hindi inaasahang nakasalubong ni Private Chan-yong si Father Peter. Ibinunyag ng pari kay Chan-yong na noong umagang iyon, sumunod si Jun-il kina Sang-jin at Dong-ji kay Yun-yu papunta sa ibabaw. Ngunit pagbalik, nawawala ang dalawa at si Jun-il ay sugatan at walang malay. Nag-alala si Chan-yong na baka nakatagpo sila ng mga halimaw, kaya sinundan niya si Yun-yu pababa sa sewer area. Noong una, inakala niyang muli na namang tatakas ang dalaga, ngunit nalaman niyang dinadalaw lamang nito at pinapakain ng isang munting kuting. Gayunpaman, doon niya tuluyang naunawaan kung bakit madalas lumalabas si Yun-yu nang walang pahintulot. Hinahanap niya ang halimaw na may pulang laso na minsang nagligtas sa kanya. Naalala pa ni Chan-yong ang araw na yon, ang trahedyang inatake ng mga halimaw ang asawa ni Captain Ji at si Yun-yu. Pareho silang malubhang na sugatan, ngunit si Yun-yu lamang ang nakaligtas at ang kanyang mga sugat ay binalutan ng halimaw na may pulang laso. Kaya naman labis ang galit ni Captain Ji kay Yun-yu dahil naniniwala siyang ang dalaga ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Biglang lumitaw sa bungad ng sewer ang babaeng halimaw na may pulang band sa braso. Nangako siyang dadalhin si Yun-yu sa kanyang kapatid kung sasama ito sa kanya. Nasilaw sa pag-asang iyon, handa nang abutin ni Yun-yu ang kamay ng halimaw nang biglang sumulpot si Yi-kyung. Tinutukan ng baril ng dating bumbero ang halimaw at agad itong itinaboy palayo. Pagbalik sa bahay na nasa loob ng tren, dali-daling hinabol ni Yun-yu si Yi-kyung upang magtanong tungkol sa kanyang kapatid na si Yun-yok. Sumunod din si Private Chan-yong at tuluyang napasugod sa madilim na kagubatan. Gabi na at puno ng halimaw ang masukal na lugar, ngunit tila naglaho si Yi-kyung. Sinubukan ni Chan-yong na pigilan si Yun-yu bago pa ito mapahamak, ngunit hindi ito nakinig. Sa pagtakbo nila, pareho silang nahulog sa isang masalimot na bitag sa gitna ng kagubatan. Sa tulong ng mabilis na pag-iisip ni Chan-yong, nakalundag sila ng ligtas sa ilalim ng hukay at naiwasan ng matutulis na patibong. Samantala, kakagising lamang ni Jun-il mula sa epekto ng stimulant ni Dr. Lim at nagtungo siya sa isolation room upang makita ang kanyang ina. Buong buhay niya ay nabuhay siya sa sakit at kawalan ng kakayahang tulungan ang kanyang ina sa karamdaman nito. Sanay na siya sa mga kasinungalingang gumagaling na at maayos na ang kalagayan ng kanyang ina. Kaya nang muli itong magkunwaring malakas, alam niyang pinapalakas lamang siya nito. Ngunit mabuti siyang anak. Ngayon ay may paraan na raw siyang makatulong. Inabot niya sa kanyang ina ang isang bote ng herbicide dahil para sa kanya, kamatayan lamang ang tunay na magpapalaya sa sakit. Alam niyang mahirap ito, kaya pilit niyang ibinuka ang bibig ng ina upang mapainom agad. Subalit sa gitna ng transformation process, ang ginintuang sandali ng halimaw kung kailan pinakamalakas ang kakayahang mag-regenerate, hindi namatay ang kanyang ina sa lason. Nabaliw si Jun-il nang makita ang babaeng akala niya ay patay na muling bumangon. Sa matinding pot at pagkasiphayo, kinuha niya ang pako sa pinto at paulit-ulit na sinaksak
Bumagsak ang kanyang ina, sumisigaw at naghihingalo sa galit, hanggang sa bigla na lamang sumabog ang kanyang katawan na parang paputok. Nagkalat ang dugo at laman sa paligid. Nang malaman ang nangyari, agad na sinabi ni Dr. Lim kay Sergeant Inwan ang buong katotohanan. Ngunit hindi iyon ang mahalaga sa commander. Ang mas mahalaga sa kanya ay ang kaayusan ng komunidad at ang paniniwala ng nakararami. Kaya't sinunog niya ang isolation room. Tahimik na binura ang lahat ng bakas ng karumal-dumal na pangyayaring naganap ilang minuto pa lamang ang nakalipas. Lumipas ang 24 na magulong oras at sumikat ang panibagong araw. Pagbalik ni Captain G mula sa magdamag na trabaho, hinanap niya ang kanyang personal na kwaderno at marahang hinaplos ang larawan ng kanyang pamilya. Biglang pumasok si Yesul, ang kanyang pinagkakatiwalaan, kaya dali-dali niyang itinago ang larawan. Sa loudspeaker, inihayag ni Sergeant Inwan na nagkaroon umano ng seizure ang ina ni Junil at napatay ang kanyang anak. Kapwa na raw inasikaso ng supervisory team ang kanilang mga labi. Nabigla si Captain G at agad tumungo sa isolation area. Kahapon lamang ay nangako siyang tutulungan ang babae at ito'y nagsabing kusa itong aalis. Ngunit pagdating ng umaga, gumuho ang lahat. Hindi lamang sina Junil at ang kanyang ina ang nawawala, kundi pati sina Sangjin, Dongji, Park Chanyong, at Yunyu. Walang record ang mga gwardya na lumabas ang 4 sa pangunahing tarangkahan. Pinaghinalaan ng supervisory team na may isa pang lihim na lagusan palabas ng gusali at naghiwa-hiwalay sila upang maghanap. Hinarap ni Sergeant Inwan si Captain G at iginiit na sabihin nito ang 200 patungo sa ibabaw. Ngunit hindi ito nakipagtulungan at tila may itinatago. Samantala, sina Chanyong at Yunyu ay halos isang araw nang nakakulong sa malalim na hukay at wala pa ring paraan makalabas. Sa kawalan ng magagawa, nagbukas ng damdamin si Yunyu at ikinuwento ang taong matagal na niyang hinahanap, ang kanyang kapatid. Kahit pa naging halimaw ito, nais pa rin niya itong makita. Biglang may lubid na ibinaba sa hukay. Magkatulong silang umakyat, hakbang-hakbang na nakalabas sa bitag. Ngunit pagdating sa itaas, agad silang sinalubong ng pag-atake ni Hosang. Ayaw makisangkot sa mga estranghero, kaya agad niya silang pinalayas. Tanging si Hani ang nahumaling sa anyo ni Chanyong at iginiit na manatili ito sa kanilang tirahan. Ngunit dahil malubha ang sugat sa binti ni Chanyong matapos ang pagkahulog, hirap siyang makabalik sa settlement kasama si Yunyu. Dahil dito, naisip ni Yunyu na gamitin siya bilang pain upang maawa si Hani at maipagamot siya. Hindi inaasahan, ikinulong sila ni Hosang sa bodega upang tiyaking hindi sila magta-transform. Sa hating gabi, palihim na binuksan ni Hani ang pinto at pinalabas si Yunyu. Habang siya'y nanatili upang bantayan at tabihan si Chanyong, hindi nagtagal ay nagising ang batang sundalo. Nang mapansing wala na ang kasama, marahan niyang pinasalamatan si Hani at nakiusap na payagan siyang makabalik. Ngunit hindi papayag si Hani na basta na lamang makatakas ang gwapo niyang bihag. Inlapag niya ang isang mangkok ng kakaibang kulay berdeng tubig sa harap niya at sinabing kailangan niya itong ubusin bago siya payagang umalis. Samantala, nalaman natin na ang babaeng may pulang banda ay ang anak na isinilang ni Yikyong sa ibabaw ng yelo noon. Dahil mula pa sa sinapupunan ay taglay na nito ang dugo ng halimaw. Kahit bata pa lamang, mayroon na siyang kakaibang kakayahan. Kabilang ang pagpapabilis ng proseso ng pagiging halimaw ng tao sa pamamagitan lang ng paghawak at ang pagkontrol sa mga halimaw. Dahil sa takot na baka makapinsala ang anak niya sa iba pang pamayanan ng mga tao, wala nang nagawa si Yikyong kundi ikulong ito sa barkong palutang-lutang sa ilog. Alam niyang naging napakalupit niya sa sariling anak, kaya napaupo siya sa lupa, wasak ang kalooban. Minsan ay nagkaroon din ng masayang buhay si Yikyong kasama ang kanyang sanggol. Ngunit isang araw, natuklasan ng mga nakaligtas ang barko at sinubukang tugisin at lipulin ang kanilang mag-ina. Dahil wala silang magawa kay Yikyong, tinangka ng mga baliw na barilin at patayin ang bata. Sa sandaling iyon, ang munting katawan na tinamaan ng mga palaso ay biglang nagbago. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang batang 2 o 3 taong gulang ay naging isang dalagitang anyo. Kaagad niyang ginamit ang kanyang kakayahan upang gawing halimaw ang kanyang mga kalaban at kontrolin ang mga ito upang magpatayan. Mula sa mapait na araw na iyon, tuluyan nang nagbago ang tingin ni Yikyong sa kanyang anak. Para sa kanya, isa na itong mikrobyo, isang banta na kayang pumatay sa sangkatauhan. Habang malalim sa pag-iisip, bigla niyang napagtanto na nasusunog na ang barkong kinalalagyan niya. Agad siyang tumakbo papasok upang iligtas ang bata at humanap ng paraan para makatakas. Hindi alam na bahagi pala ito ng plano ng kanyang anak. Sa kakayahan nitong kontrolin ang isip, matagal nang nababasa ng bata ang pinakamalalim na takot ng kanyang ina. Alam nitong takot si Yikyong sa kanya at nais siyang maglaho sa mundong ito. Ngunit napipigilan lamang ng pagmamahal ng isang ina. Kaya ang sunog sa araw na iyon ang magiging pinakamatinong dahilan upang tuluyan silang magkalayo. Pagkasabi nito, tumalon ang bata mula sa bangka papunta sa ilog. Nang makita iyon ni Yikyong, agad din siyang tumalon. Ngunit kahit gaano katagal siyang naghanap, hindi niya natagpuan ang kanyang anak. Sa pamayanan sa istasyon ng subway, sunod-sunod ang mga pangyayari.
nakatanggap si Yong ng Morse code na SOS mula sa nawawalang si Sergeant Choi at natunton ang kanyang lokasyon. Samantala, aksidenteng nalaman ni Dr. Lim na malamang ay nahawahan ng sakit ng halimaw si Sergeant Inwan at nagpapakita ng mga senyales ng PTSD o Post-Traumatic Stress Disorder. Kaya naisip niyang gamitin ito upang makipagkasundo sa komandante. Ipangako niyang ililihim ang kondisyon ni Inwan kapalit ng pagbabalik sa kanya sa lugar ng eksperimento. Matapos ang insidente kay Junil, hindi na nakakatulog ng maayos ang doktor dahil napagtanto niyang may butas ang proseso ng pagiging halimaw na akala niya ay lubos na niyang nauunawaan. Kung makababalik siya sa bansium, maaari siyang magsagawa ng pananaliksik upang makahanap ng paraan para mapigil o mapabagal ang monsterisasyon ng tao. Sa madaling salita, makabuo ng gamot para sa mga espesyal na nahawahan. Pagkalaya mula sa bodega ni Hosang, naglakad si Yunyu sa dilim upang hanapin ang dating kapitbahay. Hindi inaasahan, muli niyang nakatagpo ang batang may pulang banda. Bago pa siya makapagtanong tungkol kay Yikyong, malakas siyang itinulak ng nasa harap niya at nahulog sa isang malalim na hukay. Inakala niyang magwawakas na ang kanyang buhay, ngunit iniligtas siya ni Yunsu sa anyong halimaw. Muli tayong bumalik sa nakaraan, sa panahong isinilang ni Yikyong ang kanyang unang anak sa nagyeyelong-yelo. Nang makita niyang nilalamon ng itim na sanggol na halimaw ang puso, nais niya itong patayin ngunit hindi niya nagawa. Kaya nagpasya siyang iwanan ng bata at hayaang mabuhay o mamatay sa sarili nitong kapalaran. Sa pagkakataong iyon, si Yunsu, matapos ang laban kay Wei Myung, ay napadpad din sa glacier. Naawa siya sa inabandonang bata at iniligtas ito, at magkasama silang bumuo ng isang mainit na tahanan. Makalipas ang ilang panahon, narinig ni Yikyong ang kanilang kinaroroonan at hinanap ang magkapatid. Pinagsisihan niya ang pag-abandona sa anak at ang pagbibigay rito ng dugong halimaw mula kapanganakan. Kaya nang makita niyang lumaki itong tila normal na tao, nabunutan siya ng tinik at isinama ang bata upang manirahan muli sa bangka. Sa wakas ay nakaranas siya ng tahimik na buhay kasama ang pamilya. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Yikyong, palagi siyang balisa at nangangambang balang araw ay sasabog ang dugong halimaw ng kanyang anak. At nang dumating ang araw na inabuso ng mga salarin ang bata, naglaho ang minamahal niyang sanggol at ang naiwan ay isang uhaw sa dugong halimaw na handang manakit ng sangkatauhan. Sa kasalukuyan, matapos itulak sa bangin ni Yunyu ang bata, iniligtas siya ni Yunsu. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ay wala nang balak makipagkamay o mangumusta. Ang pagliligtas niya kay Yunyu, maging noong insidente sa subway isang taon na ang nakalipas, ay bunga lamang ng dating kabutihan. Ngayon, magkaibang nilalang na sila. Nang pilit na lapitan siya ni Yunyu, ginuhit ni Yunsu ang isang matalim na hangin gamit ang kanyang braso bilang babala. Ngunit likas na matigas ang ulo ni Yunyu. Habang mas pinipigilan siya ni Yunsu, lalo siyang nagpupumilit. Ayaw ni Hosang na masayang ang buhay ng dalaga sa pakikisalamuha sa halimaw, kaya lumabas siya upang pigilan ito at itaboy sina Yunsu at ang batang may pulang laso. Ngayon ay nabunyag na ang katotohanan. Walang Lee Yunyok, ang lihim na nagliligtas at sumusuporta kay Yunyu mula pa noon ay si Yunsu. Habang pauwi, tinanong niya ang bata kung bakit siya nito sinaktan, at doon nalaman na galit ito kay Yunyu at sa buong sangkatauhan. Dahil kay Yunyu at sa mga tao, marami sa kanyang mga kaibigang halimaw ang napatay. Sinaktan siya ng mga tao, sinigawan at itinaboy. Iniwan siyang nag-iisa. Ngunit kasing laki ng galit niya sa mga tao, ang galit niya sa sariling ina na si Yikyong. Kaya niya sinunog ang bangka at pati ang kanyang ina. Nais niyang pagbayarin ang sangkatauhan sa kanilang ginawa. Sa bahay ni Yikyong, napapalibutan na ng mga kasangkapan at naglalagablab na apoy ang lahat ng panig. Sa kabila ng pagiging dating bombero, wala na siyang paraan upang iligtas ang sarili. Matapos mawala ang kanyang anak at ang kanyang kasintahan, wala na siyang dahilan upang mabuhay. Dahan-dahan siyang napaupo sa tabi ng bunto ng tela, hinahayaang lamunin siya ng kamatayan. Biglang lumitaw ang isang munting halimaw, ang matalik niyang kaibigan. Nagpupumilit itong humanap ng paraan para mailigtas si Yikyong. Si Yunsu, matapos marinig ang pag-amin ng bata, ay agad ding nagmadaling pumunta sa bangka at matagumpay na nailigtas ang maliit na halimaw pati ang dati niyang kasamahan. Nang magising si Yikyong, muling bumuhos sa isip niya ang matinding pagsisisi. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatang maging ina. Dahil lamang sa sarili niyang takot at pangamba, kaya niya pinalaking baluktot ang kanyang anak. Siya mismo ang nagtulak dito upang maging halimaw. Bilang tugon, sinabi ni Yunsu na hindi masigit ang kasalanan ni Yikyong at ng iba pang halimaw kaysa sa mga tao. May puso rin sila, may damdamin at kamalayan, dahil sa huli, iisa lamang ang pinagmulan nilang lahat. Samantala, si Hosang, pag-uwi matapos ang magdamag na pangangaso, ay nakitang yumanig ng husto ang kanyang tolda at inakalang natunto na siya ng mga halimaw. Agad siyang tumakbo papasok sa bahay at nadatnan si Hani na pilit sinusubuan si Chanyong, na nangingitim na ang mukha at bumubula ang bibig. Lumalabas na habang wala sina Yunyu at Hosang, pinakain ng baliw na dalaga si Chanyong ng napakaraming kabuting may halusinasyon. Halos ikamatay niya. Dahil dito, agad na naghanap si Hosang ng mga halamang gamot upang maalis ang lason sa katawan ni Chanyong. Kasabay nito, si Sergeant Yang Hu, kasama si Dr. Lim at ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan, ay naghahanda ng bumiyahe patungong Bansium upang hanapin si Sergeant Yongsuk. Habang nasa daan, biglang sinabi ng doktor na kailangan niyang umihi. Ngunit ang totoo'y palihim siyang kumuha ng sample mula sa isang halimaw na naghihintay roon. Bigla silang inatake
inatake ng isang grupo ng mga batong halimaw. Sa tulong ng talino at diskarte ng Black Crow team, mabilis silang nakatakas sa pagtugis. Gayunman, labis itong ikinagulat ni Dr. Lim sapagkat sa paniniwala niya, ang mga taong tuluyang nagiging halimaw ay nawawalan ng kakayahang makilala ang isa't isa. Hindi sila dapat nagkakakilala, lalo na't hindi dapat nakagagalaw bilang isang organisadong grupo. Ngunit ang mga batong halimaw na iyon ay hindi lamang kumilos ng sabay-sabay. Alam pa nilang atakihin ang iisang target. Isinantabi muna ang kakaibang pangyayaring iyon at tuloy-tuloy silang nagmaneho patungong laboratorio ng Bansium. Pagdating doon, nahati sila sa dalawang grupo. Sasamahan ni na Sergeant Yang Hu at Sergeant Suk Chan si Dr. Lim papasok sa laboratorio, habang sina Sergeant Xiu Jin at ang iba pa ay maghahanap kay Sergeant Yong Suk. Ngunit pag-alis pa lamang ng pinaka-elite na unit ng Black Crows, may hindi inaasahang nangyari sa pamayanan. Isang malakas na ingay ang biglang nagmula sa loob ng imburnal at sabay-sabay naglabas ng emergency warning ang mga cellphone, palatandaan na may mga halimaw sa paligid. Kaagad na nagpatupad si Sergeant Inwan ng espesyal na roll call upang kontrolin ang bilang ng mga tao at inanunsyo na pamamahalaan niya ang lugar sa ilalim ng diktatorial na patakaran. Sinumang mahawahan at sinumang magtatago sa kanila ay papatayin agad upang patunayang hindi sila infected. Isa-isang naghiwa ang buong supervisory team maliban kay Sergeant Inwan. Dahil hindi niya kailanman nagustuhan ng komandante, iginiit ni Captain G na dapat din itong maghiwa upang patunayan ang kalagayan niya. Bagaman nag-atubili, gumawa rin siya ng malalim na sugat upang ipakita sa lahat. Dahil dati na siyang nahawahan, unti-unting naghihilom ang kanyang sugat. Ngunit sa pinakamahalagang sandali, biglang namatay ang ilaw sa buong lugar. Sinamantala ni Captain G ang kaguluhan at mabilis na bumalik sa kanyang silid. Kumuha ng flashlight at maingat na binuksan ang lihim na pinto. Samantala, sinusundan ni Sergeant Xiujin ang tracking device ni Yong Suk at lalong lumalalim sa loob ng Bansium. Kahit kumpleto sa armas, ramdam pa rin niya ang matinding kaba. May kung anong nagkukubli roon at palihim na nagmamasid sa kanila. Mabilis na nilapa ng malamultong nilalang ang isa sa dalawang sundalong kasama niya at inakit ang buong grupo papasok sa isang nakamamatay na silid. Hindi rin maganda ang sitwasyon ng grupo ni Sergeant Yong. Bagamat may gabay ni Dr. Lim, binago ng pagsabog noon ang estruktura ng mga pasilyo, kaya mas lalong naging mahirap hanapin ang laboratorio. Ngunit ang paghahanap ng daan ay maliit na problema lamang, sapagkat ang kinaroroonan nila ay Bansium, ang Monster Research Center. Hindi lamang karaniwang mga halimaw ang naroon, kundi napakaraming espesyal na infected na nasa gitna ng pagbabago. Habang papunta sa laboratorio ni Dr. Lim, hindi sinasadyang nakita ng grupo ang isang napakalaking pusong halimaw na may mga ugat na kasing kapal ng kable ng kuryente at mahigpit na nakapulupot sa mga dingding. Patuloy ang ebolusyon ng mga halimaw. Minsan silang naging tao, nagbago bilang halimaw, at ngayon ay muli na namang nagbabago ang kanilang genetic code dahil sa natural selection. Labis na nabigla si Dr. Lim sa natuklasan kaya nagpumilit siyang manatili sa silid upang pag-aralan ang higanting puso at inutusan ang mga sundalo na bumalik sa pasukan upang hanapin ang ikalawang grupo. Samantala, si Chan Yong, matapos makain ng mga dahong panlunas, ay himalang nakaligtas. Ayaw naman siyang itaboy agad ni Hosang matapos mailigtas ang kanyang buhay, kaya inanyayahan niya sina Yun Yu at Chan Yong na kumain muna bago bumalik sa pamayanan. Ngunit bago pa sila makapagsimulang kumain, nakita nilang papalapit si Yun Su na karga si Yi Kyong. Humihingi siya ng tulong dahil pareho na silang nawalan ng tirahan at wala nang mapuntahan. Subalit sina Hosang at Hani ay mga taong hindi kailanman tatanggap ng halimaw. Nang makitang balak tulungan ni na Yun Yu at Chan Yong ang kanilang itinuturing na kaaway, galit na sumakay sa sasakyan ang dalawa at mabilis na umalis. Sa pamayanan naman, natuklasan ng supervisory team na habang abala ang lahat sa roll call, may sinadyang bumaba sa power room at putulin ang mga kable na siyang sanhi ng malawakang pagkawala ng kuryente. Habang iniinspeksyon ni Sergeant Inwan ang paligid, nakita niya ang singsing ni Yesul, ang pinagkakatiwalaan ni Captain G, na maayos na nakalapag sa paanan ng hagdan. Agad siyang inaresto at dinala sa interrogation room. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi inaasahang nilapitan si Captain G ni Sungwan, ang duwag na bookworm mula sa Green Home Apartment, upang humingi ng tulong. Ngunit alam na niya noon pa man na infected ang lalaki at balak niyang gamitin ang lihim na yon upang maalis ito. Nilinlang niya si Sungwan papasok sa silid sa likod ng lihim na pinto at malakas itong sinipa pabagsak sa sahig. Sa Bansium Research Center naman, ang Group 2 ni Sergeant Min, sa kabila ng pagkamatay ni Wusuk, ay determinado pa ring hanapin si Sergeant Yongsuk. Ngunit habang lalong lumalalim sila sa test area, mas lalo nilang nararamdaman na may mali, may kung anong hindi tama sa lugar na yon. Habang takot na baka atakihin ng mga halimaw na kahawig ng tao, naligtas ang Group 2 ng isang misteryosong lalaki na nag-imbita sa kanila sa isang ligtas na lugar upang magtago. Ngunit pagkapasok pa lamang nila sa itinuro nitong silid, agad nitong isinara at ikinandado ang pasukan, kaya natrap ang dalawang sundalo sa loob ng laboratorio. Samantala, sina Sergeant Yonghu at Sergeant Sukchan, nakapareho ng paninindigan ng kanilang mga kasasamahan, ay iniwan muna si Dr. Lim sa silid na may higanting pusong halimaw at mabilis na nagsimulang hanapin ang nawawalang si Sergeant Choi. Sa isang examination room, natuklasan nila ang isang batang babae na nanginginig sa loob ng locker ng aparador. Matapos nila itong tanungin sandali, sinabi ng dalaga na may nakita siyang sundalong dumating doon ilang araw na ang nakalipas at handa siyang dalhin sila rito. Pagkatapos magpaalam sa grupo ni na Hosang, mabilis na dinala ni na Chan Yong, Yun Yu at
Yunsu si Yikyong sa pinakamalapit na infirmary para sa agarang lunas dahil ang sunog ay nagdulot sa dating bombero ng matinding pagkalason sa carbon monoxide. Ngunit naubusan na ng oxygen cylinder ang lugar at wala na silang lakas o oras upang dalhin pa si Yikyong sa ibang ospital. Nagkatinginan silang tatlo, walang magawa. Wala silang ibang pagpipilian kundi hayaang unti-unting lamunin ng lason ang katawan ng dati nilang kasamahan. Kahit hindi na nila siya mailigtas, nais man lamang ni Yunsu na magkaroon ng pagkakataon ang anak ni Yikyong na makita ang kanyang ina sa huling sandali. Sa isip na iyon, dali-dali niyang hinanap ang batang may pulang banda upang dalhin ito sa infirmary. Ngunit ang batang iyon ay hindi kailanman lumaki sa mundo ng mga tao. Hindi niya alam kung ano ang kamatayan o dalamhati. Para sa kanya, ang mga tao ay masama at mahina. Ngunit kapag hinawakan niya ang kanilang kamay, nagiging mas masunurin sila at mas tumatagal ang kanilang buhay. Kaya nang makita niya ang kanyang inang naghihingalo sa mesa, marahan niya itong hinawakan at saka umalis. Pagkakita ni Yunsu na lumabas ang bata, agad siyang pumasok at niyakap ang malamig ng katawan ni Yikyong. Buong lungkot siyang umiyak para sa kaibigan, kasamahan, at pangalawang pamilya. Ngunit gaya ng sinabi ng bata, hindi mamamatay si Yikyong dahil sa paghawak ng kamay, naging halimaw ang kanyang ina. Biglang umitim ang kalahati ng katawan ng babae at ang kanyang balat ay nag-ulserang tila bagong sunog. Nagpupumigla si Yikyong sa sahig, habang ang kanyang dalawang pagkatao ay nag-aagawan sa kontrol ng isipan. Sa buong buhay niya, nahati si Yikyong sa pagitan ng pagiging ina at ng halimaw sa loob niya. Sa isang mapait na kabalintunaan, ngayong tuluyan na siyang nagbago, naging kalahating tao at kalahating halimaw siya. Kakagising pa lamang mula sa kamatayan at kontrolado ng halimaw na bahagi niya, sumugod siya upang atatakihin si Yunsu. Sa simula'y tabla ang laban, ngunit sa huli, ginamit ni Yunsu ang kanyang pakpak na may tinik upang itulak ang halimaw na si Yikyong pababa sa bangin at siya na rin mismo ang tumapos sa kanyang buhay. Nakita niya ang pinakamalalalim na hangarin ni Yikyong. Matagal na pala itong natatakot sa sariling anak. Gusto niya itong barilin at patayin, ngunit kasabay nito'y nais din niya itong yakapin. Sa ganitong paraan, nabuhay si Yikyong sa walang katapusang siklo ng sakit at maging sa pagiging halimaw, hindi natagpuan ng kawawang babae ang kaligayahan. Dito nagwakas ang paglalakbay ng apat. Naiwan si Yikyong sa kailaliman ng bangin, bumalik mag-isa si Chanyong sa kampo at pinili ni Yunyu na manatili sa tabi ni Yunsu. Samantala, nagmaneho sina Hosang at Hani patungo sa isang liblib na lugar na walang bakas ng tao at doon ay uminom ng malalim ng alak. Bumaba si Hosang upang tingnan ang kondisyon ng daan, ngunit bigla siyang nahilo. Lumalabas na si Hani, ang taong pinakapinagkakatiwalaan niya, ang naglagay ng droga sa kanyang inumin at pinatulog siya. Nang makasiguro siyang wala nang malay si Hosang, kinaladkad niya ito papunta sa mobile home sa likuran at mag-isang nagmaneho palayo upang maghanap ng bagong lupain. Samantala, sa mapanganib na rescue mission ng Black Crow team sa Bansium, ang Group 1 ni Sergeant Yong ay sumusunod sa bagong batang babae patungo sa lokasyon ni Sergeant Choi. Sa lahat ng plano at senaryong kanilang inihanda, wala ni isa ang kasing absurdo ng kanilang nasaksihan. Si Sergeant Yongsuk ay hininubaran ng mga espesyal na infected sa Bansium at ikinulong sa isang selda habang naghahanap ng paraan upang palayain ang kanyang nasasakupan. Napilitan si Sergeant Yong na sundan ng dalaga patungo sa mga taong kumokontrol sa lugar, ngunit wala talaga silang balak palayain si Yongsuk. Hindi nagtagal, isa-isang inihiwalay ng mga halimaw ang mga eliting sundalo ng Black Crows at brutal silang pinatay. Hindi kalayuan, nakahiga si Dr. Lim at tila masiglang nakikipag-usap sa higanting puso nang biglang may umalingaw-ngaw na mga yabag. Siya ay si Wimyong, na ngayon naging Panginoon ng lugar. Noon, siya ay kaibigan, unang experimental subject at ang pinakamatinding pinahirapan ni Dr. Lim. Siya si Sang-wook. Sa sulok ng unang palapag ng Green Home Apartment, ang malaking kaku na nakita natin noon ay biglang pumutok at isang hubad na binata ang lumabas. Wala na ang pamilyar na salamin at ang kanyang kilalang checker jacket. Si Yunyok ay muling isinilang mula sa kakun, ngunit ngayon bilang isang halimaw. Balikan natin ang nakatakdang labanan mahigit isang taon na ang nakalipas. Nang gamitin ni Wimyong, nangayoy si Sang-wook ang kanyang kapangyarihan upang tunawin ang buong pisikal na katawan ni Yunsu. Sa dilim, manhid siya naghintay ng kamatayan. Muling nakaharap ni Yunsu ang halimaw sa loob niya at nangako itong tutuparin ang lahat ng kanyang ninanais, mabubuting kaibigan, masayang pamilya at pagliligtas mula sa malupit na realidad. Ngunit alam ni Yunsu na ang mga larawang ipinapakita nito ay ilusyon lamang. Pinili niyang harapin ang paghihirap at maging mas mabuting bersyon ng sarili. Dahil dito, ang nabubulok na balat ay agad natuyo na parang semento at nadurog at si Yunsu, na walang sugat, ay gumapang palabas ng Bansium. Ang natitirang kwento ay alam na natin. Inampon ni Yunsu ang anak ni Yikyong at kalaunan kasama ang bumbero. Nagtayo sila ng isang mainit na munting tahanan sa bangka. Ngunit gaya ng nakita sa pagtatapos ng ikalawang season, si Yunsu mismo ang nagtulak kay Yikyong na nasa anyong halimaw, pababa ng bangin. Ang ginawa niyang iyon ay nag-iwan ng malalim na pagsisisi
pagsisisi at pagdurusa sa kanyang pagkataong tao. Paulit-ulit niyang iniisip ang proseso ng pagiging halimaw ni Yikyong at ang pinakaugat na mga hangarin nito. Tila si Yikyong ay napilitang maging halimaw. Hindi siya sumuko sa kanyang mga pagnanasa at patuloy niya itong tinatakbuhan. Kaya naniniwala si Yunsu na tiyak may paraan upang maibalik si Yikyong sa pagiging tao. Sa isip niya, ang pag-iisip ay dapat sabayan ng pagkilos, kaya agad siyang tutumalon pababa sa bangin upang hanapin ang lugar na pinagpaunan sa kanyang kapuspalad na kapitbahay at subukang pumasok muli sa isipan nito. Sa Bansium, muling nagkaharap sina Sang-wook at Dr. Lim matapos ang ilang buwang pagkakahiwalay. Noon, si Sang-wook ay hindi lamang kaibigan kundi unang experimental subject ni Dr. Lim. Ngunit paulit-ulit na ipinasok ng baliw na doktor sa isip niya ang ideyang patay na si Yikyong, ang kanyang nobya. Habang walang tigil siyang sinasailalim sa malulupit na eksperimento, parang nais siyang pagputol-putulin. Dahil dito, tuluyan siyang nabaliw at ninais makatakas sa mga eksperimento na wala ng bahid ng pagkatao. Mula noon, nagsimula siyang mag-evolve. Iniwan niya ang kanyang lamantaong katawan at naging isang pulang malagkit na masa na kayang pumasok at manirahan sa anumang bangkay. Ngayong tapos na ang masayang muling pagkikita, dinala ni Sang-wook ang dati niyang kaibigan upang ipakilala sa isang lalaki at sa iba pang espesyal na infected ni Dr. Lim na ngayon ay nagbabantay sa grupo ni Sergeant Yang papunta sa kulungan ng mga halimaw. Dahil sa matinding galit sa mga karumal-dumal na eksperimento na isinagawa sa ngalan ng agham, binaligtad ng mga espesyal na infected ang sitwasyon. Ginamit nila ang mga natitirang sundalo bilang aliwan para sa mga halimaw. Layunin nilang itulak ang mga tao sa sukdulan upang magising ang kanilang matinding pagnanasa at tuluyan silang maging halimaw. Sa eksperimentong ito, napilitang pumili si Sergeant Yang sa pagitan ng tatlong sundalo at anumang padalos-dalos na desisyon ay kapalit ang buhay ng isang kasamahan. Matapos mag-isip ng mabuti, pinutol niya ang lubid na kinabitan kay Shojin at sabay silang tumalon sa bangin upang makatakas sa mga halimaw. Nabigo si Sang-wook sa kanyang pasya at iniutos na patayin ang buong grupo. Ngunit si Jayang, ang batang babae, ay hindi na kayang gawin iyon at pinili na lamang na hayaan silang mabuhay o mamatay sa sarili nilang kapalaran. Sa kabutihang palad, buhay pa si Sergeant Sukchan mula sa Black Crow team. Ginamit niya ang natitira niyang lakas upang hawakan ang flamethrower at magbigay ng suporta sa dalawang kasamahan. Dahil may simpatya siya sa sundalong iyon, ginamit ni Jayang ang kanyang kapangyarihan upang tulungan silang labanan ang mga halimaw sa kulungan. Nang matapos ang madugong palabas, isinakay niya si Dr. Lim sa sasakyan upang makipagkita kay Sang-wook at magkasama silang bumalik sa istasyon ng subway. Samantala, nang malaman ni Captain G na nahuli ang kanyang pinagkakatiwalaang si Yesul ng Guardian Team, mabilis niya itong isinama upang tumakas sa pamamagitan ng imburnal. Ngunit hindi ito pumayag at tinanong pa ang kapitan kung bakit siya iniwan noon. Sa puntong iyon, wala nang itinago si Captain G at hinila ang dalaga papunta sa lihim na silid kung saan minsang ikinulong si Sungwon. Doon nabunyag ang katotohanan, 1 taon na ang nakalipas, parehong naging halimaw ang asawa at anak ni Captain G. Ang kanyang asawa ay walang awa niyang pinatay, samantalang ang kanyang anak ay ikinulong niya sa lihim na silid sa may imburnal. Mula noon, dinadala niya roon ang mga taong kinainginisan niya o yaong nagpapakita ng sintomas ng impeksyon. Nang masaksihan ni Yesul ang nakakatakot na lihim ng kapitan, agad niyang hinawakan ang isang pamalo at malakas na hinampas ang likod ng ulo ng babaeng iyon. Ang ingay ay nakaagaw ng pansin ni Sergeant Inwan na siyang nakadiskubre sa nakamamatay na silid at agad silang nailigtas mula sa halimaw sa imburnal. Samantala, si Park Chan-young matapos magpaalam kay Yun-yu ay muling nakatagpo si Hani, ang kakaibang dalagang muntik na siyang mapatay noon. Magkasama silang bumalik sa bangin upang kunin si Yikyong, ngunit hindi inaasahang nakasalubong nila ang halimaw na gagamba. Biglang umalingaw-ngaw mula sa kailaliman ang sigaw ni Yikyong na umagaw sa atensyon ng halimaw at pinasugod ito kay Yunsu. Dahil dito, gumawa ang tatlo ng pulley system upang maibaba sina Yun-yu at Chan-young sa ilalim ng bangin at mailigtas ang dalawang espesyal na infected. Ngunit ang mga mortal na tao laban sa halos immortal na halimaw ay malinaw na hindi patas na labanan. Nang maramdamang lalala ang sitwasyon, sinenyasan ni Chan-young na hilahin muna si Yun-yu paitaas, habang siya naman ay nagtuon sa paggising kay Yunsu bago sila lumipad patungo sa pampang. Makalipas ang ilang sandali, sa tulong ng kanyang mga kasamahang namatay na, muling nabuhay si Yikyong bilang tao. Pagmulat mula sa mahabang panaginip, agad niyang hinanap ang kanyang tagapagligtas na si Yunsu. Ngunit nalaman niyang mula nang makalabas ito sa bangin, hindi na nito nabawi ang anyong tao. Ngunit walang hinihintay ang panahon. Ang sanggol na kanyang isinilang ay maaaring nakagawa na ng maraming kasalanan habang siya'y walang malay. Kaya kahit hindi pa siya nakakapagpasalamat kay Yunsu, kailangan niyang hanapin ang kanyang anak bago pa mahuli ang lahat. Habang inaalagaan ni Yun-yu sina Yikyong at Yunsu, sina Chan-young at Hani naman ay abala sa pag-aayos ng sasakyan at paghahanap ng pagkain. Dito nalaman ng batang sundalo na si Hosang pala ay hindi lamang tagapagligtas, kundi siya ring taong pumipigil kay Hani na mamuhay ng lubos. Hindi tulad ng lalaking nawalan na ng tiwala sa sangkatauhan, si Hani ay sabik pa ring makipag-ugnayan sa iba. Natatakot man siya sa mga halimaw, hindi niya sila itinuturing na ibang uri ng nilalang. At nang masaksihan niya ang himalang nagawa ni Yunsu para kay Yikyong, lalo siyang naniwala na balang
araw ay matatapos din ang pandemya at magagamot ang mga naging halimaw. Samantala, ang bagong bagong sangkatauhan ni Sang-wook ay bumiyahe mula Banseong patungo sa pamayanan sa istasyon ng subway malapit sa stadium. Doon ibinunyag niya kay Dr. Lim na isang taon na ang nakalipas ay nakita niya si Hee-kyung na may kakaibang laki ng tiyan. Dahil hindi niya kayang lapitan ang kanyang asawa at anak tulad ng dati, nagdagdag siya ng bahagi ng kanyang jeans sa sanggol upang makilala niya ito paglaki. At ngayon, naramdaman niya ang presensya ng kanyang anak sa subway shelter. Tulad ng inaasahan, matapos magpaalam sa kanyang ina, natunton ng bata ang stadium at nagtago sa kanal habang pinagmamasdan ng mga taong naninirahan doon. Bigla siyang nakita ni Jisoo at dinala sa kanyang tiyahin na si Cha Jin-ok. Sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa main gate. Pinaunahan ni Sang-wook ang kanyang bagong grupo papasok sa subway shelter upang hanapin ang kanyang anak. Tinakot niya ang supervisory team at pinilit silang sumuko, habang siya ang nagiging bagong leader ng lugar. Alinsunod dito, ang lahat ng regulasyon tungkol sa pag-iisa at paglipol sa mga infected ay pinawalang bisa at ang proseso ng pagiging halimaw ay itinaguyod ng New Humanity Team bilang isang biyaya mula sa Diyos. Nang gabing iyon sa bahagi ng infirmary, si Ho-sang na nakakulong sa van ni Hani ay nagsimulang magpakita ng mga unang sintomas. Ayaw niyang madamay ang iba pang mga nakaligtas, kaya tumakas siya mula sa sasakyan at sinubukang tumakbo palayo hanggat maaari. Ilang sandali pa, dinala ni Hani ang antidote sa kanyang tagapagligtas, ngunit nadiskubre ang nangyari. Agad siyang tumakbo sa silid ni Yunsu. Nagmamakaawang ibalik nito si Ho-sang sa pagiging tao, ngunit wala pa ring malay si Yunsu, kaya paano siya makapagliligtas ng iba? Sa labas ng pinto, si Ho-sang, na nawawalan na ng kontrol dahil sa pagbabagong anyo, ay paulit-ulit na inihahampas ang kanyang ulo sa manibela ng kotse, dahilan para umalingaw-ngaw ang busina sa gitna ng gabi. Napakaseryoso nito dahil maaaring maakit ng malakas na ingay ang mga halimaw sa kanilang lokasyon. Kaya agad sumugod si Chanyong kina Ho-sang at Hani, habang bumalik naman si Yunyu sa silid upang gisingin si Yunsu para sabay silang makatakas. Ayaw nang mabuhay bilang halimaw at alam ding hindi siya kayang patayin ni Hani, ginamit ni Ho-sang ang natitira niyang katinoan upang paandarin ang sasakyan patungo sa tangke ng gas, na nagdulot ng pagsabog at nagpasiklab ng apoy sa kanyang sarili. Sa kasamaang palad, dahil dito natunton ng mga halimaw ang kinaroroonan ng grupo. Sa mismong sandaling iyon, nagising si Yunsu at tinulungan silang maitaboy ang panganib sa kanilang harapan, ngunit siya naman ang naging panibagong takot na kailangang harapin nina Yunyu at Chanyong. Imposibleng harapin mag-isa ng isang dalagita ang nagngangalit na halimaw na si Yunsu. Tumakbo si Yunyu sa infirmary upang kumuha ng malakas na pampamanhid at agad siyang nagturok ng 2 dosis sa kanyang kasama. Gayunman, pansamantalang solusyon lamang ang gamot. Kung nais niyang makasama si Yunsu, kailangan niyang humanap ng paraan upang mapahinahon ang halimaw sa loob nito. Nakita ang matibay na pasya ng dalaga. Pumayag ang halimaw na si Yunsu na manatili sa tabi niya at nangakong sa loob ng 3 araw ay dapat niyang magising ang kanyang makakataong bahagi. Kung hindi, tuluyan na niya itong mawawala. Isang buhay na muntik nang maglaho dahil sa sakripisyo ng kanyang mga kasama. Samantala, pilay na naglakad si Yongho upang humanap ng daan palabas ng Banseong habang inililigtas din ng isang estrangherong hindi sinasadyang nakasalubong. Ngunit ang lalaking iyon ay hindi pangkaraniwan o simpleng espesyal na infected. Siya ay sisidlan ng isang halimaw na kakun. Kapag nasusugatan ang kanyang katawang tao, lumalabas mula sa loob niya ang kakun at nabubuo bilang isang higanteng silid na parang puso. Dahil sa kakaibang pangyayaring ito, natuklasan ng sarhento na tila sinasamba ng mga halimaw ang kakun sapagkat saan man ito naroroon, hindi sila lumalapit. Samantala, si Hee-kyung matapos magising mula sa tila kamatayan ay agad nagtungo sa stadium upang hanapin ang kanyang anak. Pagkakita pa lamang niya kay Dr. Lim, ang taong may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang asawa, agad siyang sumugod upang pagbubugbugin ito bilang paghihiganti. Sa pakiramdam ng matandang doktor ay hindi makatarungan ang pambubugbog sa kanya, kaya ibinunyag niya kay Hee-kyung na si Sang-wook, ang kanyang asawa, ay hindi talaga namatay kundi nakalipat sa panibagong katawan. Higit pa rito, hinahanap umano nito ang sariling dugo sa pamayanang iyon, kaya kailangang mahanap ni Hee-kyung ang kanyang anak bago ito samantalahin ni Sang-wook at gawing panibagong sisidlan ng kanyang kapangyarihan. Ngunit, huli na ang lahat. Bilang pinuno ng stadium, mabilis na natagpuan ni Sang-wook ang kanyang anak at nakuha ang tiwala nito upang mas maunawaan ang tunay na kakayahan ng bata. Sa isang lakad pamilya upang patibayin ang kanilang ugnayan, matalinong tinanong ni Sang-wook ang tungkol sa kapangyarihan nito at napagtantong ito ang perpektong bagong gene ng sangkatauhan na matagal na niyang hinahanap. Samantala, sa subway settlement, napag-isip-isip na ni Captain G ang lahat. Pinili niyang ialay ang sa sarili bilang huling biktima ng kanyang anak na halimaw at iniabot kay Sergeant In-won ang mapa na nagmamarka ng lihim na lagusan ng istasyon. Habang sinusundan sina Sang-wook at ang kanyang anak, si Jae-jin, isang manyakis na kabilang sa New Humanity Group, ay aksidenteng napunta sa lugar kung saan nagpapahinga sina Yunsu at Yunyu. Matagal nang hindi nakakakita ng kakilala, mabilis na sinununggaban Yunsu ang lalaki at tinanong kung nasaan si Sang-wook. Ngunit hindi siya nakontento sa sagot. Kinaladkad niya si Jae-jin patungo sa stadium, balak harapin sa isang labanang buhay o kamatayan ang dati niyang kaaway.
Nang makita si Yunsu na may nag-aalab na hangaring pumatay patungo sa settlement, dali-daling nag-impake ang grupo ni Yunyu at hinabol siya. Sa labas ng istasyon, napilitang aminin ni Sergeant Inwan kay Sang-wook ang kanyang pagiging halimaw upang hindi apihin ang Black Crow Group. Bagamat nagdulot ito ng pangamba, may dalawang talim ang sitwasyon. Una, dahil may sakit siya, malaya siyang makakakilos ng hindi ganong minamanmanan. Ikalawa, luluwagan ng New Humanity Group ang kanilang pagbabantay sa kanya na magbibigay daan upang makapagplano siya ng paghihiganti. Samantala, si Yang Hu, pagmulat matapos ang isang mahirap na araw, ay natuklasang naglaho ang pusong halimaw sa kisame at napalitan ng isang pambihirang binatang maputi at malinis ang balat na tila biglang sumulpot. Siya ang muling isinilang na si Yunyok. Ipinakilala ni Yunyok ang sarili bilang tunay na New Humanity. Kaya niyang kontrolin ang mga halimaw at muling mabuhay ng walang hanggan sa pamamagitan ng kakun na tinatawag na puso. Maliwanag ang kahihinatnan. Ang susunod na yugto ng pagiging halimaw ay ang paglikha ng isang immortal na nilalang. Ibig sabihin, ang mga espesyal na infected ay hindi ang bagong Panginoon ng mundo, kundi mga mutasyong sumuway sa batas ng kalikasan. Dahil sa katotohanan ito, ang dalawang uri na may iisang pinagmulan ay naging mortal na magkaaway na may hindi mapapawi na galit. Upang pigilan ang grupo ni Sang-wook sa patuloy na pagpatay sa sarili nilang lahi, kailangan ni Yunyok si Sergeant Yang Hu upang gabayan siya pabalik sa stadium. Matapos dalhin kung saan-saan ang kanyang ama, nakabalik ang bata sa stadium at muling nakatagpo ang kanyang inang si Yikyong. Nagkaroon sila ng pagkakataong ilabas ang mga lihim na kinimkim at ayusin ang mga dating hindi pagkakaunawaan. Nangako si Yikyong na hindi na niya muling sasaktan ang damdamin ng anak at nakiusap na sumama ito sa kanya upang lisanin ang lugar na yun. Naantig sa pangako ng ina, pumayag ang bata na magsimula ng bagong buhay kasama siya. Ngunit bago pa sila tuluyang makaalis, nadatnan sila ni Sang-wook sa pintuan. Balak nitong gamitin ang dati nilang pag-iibigan upang muling paibigin at kaawaan siya ng kanyang dating kasintahan. Ngunit si Yikyong ay hindi na ang taong dati niyang kinagisnan. Agad siyang kumilos at malubhang nasugatan si Sang-wook. Nagbukas ng dugwang daan upang makatakas ang kanyang anak. Galit na galit si Sang-wook dahil nakatakas ang kanyang biktima. Nagngangalit siya sa sakit at agad hinabol ang bata. Ayaw nang maulit ang dati niyang pagkakamali. Ginamit ni Yikyong ang lahat ng kanyang lakas upang ipagtanggol ang kanyang anak at bago siya mamatay, nagawa niyang bigyan ang munting bata ng isang natatanging pangalan, Jisoo. Si Sang-wook ay isa ng halimaw. Wala siyang anumang awa sa kanyang malas na nobya. Ang tanging layunin niya ay hulihin ang mutant na bata upang maisakatuparan ang kanyang plano. Nang makita niyang matigas ang ulo ang batang babae at ayaw makipagtulungan, galit siyang sinunggaban ito at ikinulong sa silid na dati ginagamit upang ihiwalay ang mga taong may sintomas. Pagkatapos, hinanap ni Sang-wook si Dr. Lim at pinilit itong maghanap ng paraan upang matagumpay na mabago ang kanyang katawan. Samantala, sa labas sa mga lansangan, may tatlong grupo ng mga nakaligtas na papunta na pabalik sa stadium. Nariyan ang tatlong sina Yunyu, Chanyong at Hani, ang grupo ni na Yonghu at Yunyok at ang dalawang espesyal na nahawahan na sina Yunsu at Jaejin. Dahil iisa ang kanilang layunin at dinaraanan, sunod-sunod na nakatagpo ni na Yunyu at Jaejin si Yunyok. Ngunit tila ang batang halimaw na may pakpak lamang ang malinaw na naaalala ng batang leader. Agad niyang inalok si Yunsu na makipagtulungan sa kanya. Binaliwala ang kanyang ampon na kapatid na babae at ang malamig at walang pakialam na ugali ng kanyang kapatid. Lubos na nadurog si Yunyu sapagkat mahigit isang taon niyang isinantabi ang sariling buhay at iniwan ang kanyang reputasyon upang hanapin at hintayin ang pagbabalik nito. Ngunit ang natanggap lamang niya ay isang bagong katauhang walang emosyon. Iyan ang nakikita sa ibabaw. Ngunit paano naman ang nangyayari sa mga imburnal? Si Sargento Inwan, matapos alisin ang utos ng pagbabantay, ay nakipagtulungan kay Dr. Lim upang lipulin ang halimaw na si Sang-wook. Sa kabutihang palad, pinagkatiwalaan siya nito at piniling maging tagapayo. Kaya alam ng doktor na gagawin ni Sang-wook ang lahat upang sirain ang kasalukuyan nitong katawan. Magbibigay ito ng pagkakataon para makatakas ang malagkit na masa at makapasok sa katawan ng kanyang anak na si Jisoo. Isa itong ginintuang pagkakataon upang mapatay niya ang kanyang dating kaibigan at madaling mabawi ang gamot na pumipigil sa proseso ng pagiging halimaw mula sa katawan ni Jayong. Ang eksperimentong paksa ng doktor sa Banseum. Lumabas na ang kapsulang matagal nang hinahanap ng punong ministro ay itinago ni Dr. Lim sa loob ng katawan ng test subject. Kaya wala talagang mutasyon at walang anumang banal na biyaya. Lahat ng pagbabago ay dulot lamang ng kapsulang ginawa ng doktor mula sa dugo ni Sang-wook. Matapos mawala si Cholyong, wala nang tagapagbantay si Jisoo. Nang makita ito, ang batang si Yangsu na matagal nang may damdamin para sa kanyang bagong kaibigan ay matapang na binuksan ang pinto upang palayain siya. Bilang pasasalamat, nagpasya si Jisoo na gawing halimaw si Yangsu, ang bagay na matagal na nitong ninanais. Natapos na ang pustahan ni na Yunyu at ng halimaw at ang batang babae ang nagwagi. Si Yunsu na tao, matapos ang mahabang panahon ng pagkawala ng malay, ay sa wakas nagbalik. Ngunit pinili niyang makiisa sa halimaw na bahagi sa kanyang loob dahil ayaw na niyang patuloy itong takasan. Upang maging mas mabuting bersyon ng kanyang sarili, kailangang matutunan ni Yunsu na pag-isahin ang dalawang bahagi ng kanyang kaluluwa, ang mabuti at ang masama. Kaya nagbalik na rin ang kanyang mabuting kaibigan at ang kanyang kapatid. Masayang sumunod si Yunyu sa kanilang dalawa patungo sa stadium
room sa istasyon ng subway habang ang bawat grupo ay abala sa kani-kanilang kwento. Nang malaman ni Sang-wook na nakatakas si Jisoo, agad siyang nagpadala ng mga tauhan upang halugugin ang bawat sulok at hanapin siya. Si In-won at ang grupong Black Crow ay abala sa kanilang planong pagtakas, habang si Dr. Lim naman ay abala sa paghahanap ng kapsula at matagumpay na nakakuha ang eliksir mula sa katawan ni Jae-young bago pa gumaling ang sugat nito. Tinupad ni Dr. Lim ang kanyang pangako at tinurukan si In-won, ngunit hindi sinasadyang narinig niya na ang batang hinahanap ni Sang-wook ay kayang gawing halimaw ang mga tao. Matagal na niyang ninanais maranasan ang proseso ng pagiging halimaw at ngayong nasa harap na niya ang pagkakataon, agad siyang nagbago ng isip at nilunok ang kapsula. Galit man ngunit hindi siya mapatay, nagpa siya si In-won na ibunyag kay Sang-wook ang katotohanan tungkol sa eliksir. Balak gamitin ito upang mabawi ang kapsula, habang ginugulo rin siya at tinatakpan ang grupo ni Sargento Yong-hoo upang makapuslit papasok sa stadium. Ang batang si Jisoo, matapos mapalaya, ay lihim na nagtago sa residential area at bumuo ng sarili niyang hukbo ng mga halimaw, naghahanda sa pakikipagtuos sa kanyang ama. Tulad ng Green Home Apartment, napakaliit lamang ng pamayanan sa subway. Di nagtagal, nagkita rin si Sang-wook at ang kanyang anak. Agad niyang pinatay sina Jin-auk at si Yang-soo, na ngayoy nasa anyong halimaw, bilang parusa kay Jisoo sa pagtakas nito. Matapos mawalan ng mga taong mahal niya ng sunod-sunod, nabaliw ang batang babae at inutusan ng mga halimaw na salakayin ang kanyang ama. Kapag naglalaban ang malalakas, ang mahihina ang nadadamay, kaya agad isinagawa ng grupong Black Crow at ng ilang pinalad ang kanilang planong pagtakas. Dumaan sila sa lihim na lagusan sa imburnal upang makalabas. Ngunit sa kalagitnaan, nagbago ang katawan ni In-won at naging halimaw sa harap ng lahat. Dahil nahulaan na niya ito, naglagay siya ng bomba sa kanyang katawan. Nang makita niyang lumamalala ang sitwasyon, pinindot niya ang detonator, winasak ang tubo ng tubig at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng pader na yelo na haharang sa daan ng halimaw sa bulwagan ng gusali. Inakala ni Jisoo na sa lakas ng kanyang kapangyarihan ay matatalo niya si Sang-wook, ngunit dahil sa kakulangan ng karanasan sa labanan, siya'y natalo at napasuko sa kanyang malupit na ama. Dinala ni Sang-wook sina Jisoo at ang doktor sa apoy sa harap ng gusali. Pinunit niya ang tiyan ni Dr. Lim upang kunin ang kapsula at saka ito basta na lamang winasak. Matapos iyon, itinapon ni Sang-wook sa apoy ang kanyang dating kaibigan at ang kanyang tauhan na parang dalawang basahan. Sa wakas ay natupad na ang plano. Malapit nang manghina ang katawan ni Sang-wook at isang bagong sisidlan ang inihanda. Madali niyang pinaghiwalay ang sarili bilang isang malagkit na masa ng dugo at inangkin ang katawan ng kanyang anak. Gabi na nang sa wakas ay makarating sina Yoon-yu at Yoon-soo sa stadium. Sa oras na iyon, nakaalis na ang lahat ng nakaligtas at ang naiwan na lamang ay ang mga manika ni Jisoo na nakatayo ng walang galaw sa kung saan-saan. Sa pagsunod sa pamilyar na mga bakas, natagpuan ni Yoon-soo ang kanyang nakababatang kapatid na malinis at tila walang bahid ng dumi. Nang tanungin niya kung nasaan si Yi-kyung, ngumiti si Jisoo at sinabing dadalhin niya siya rito. Ngunit kahit gaano sila kalayo maglakad, hindi lumitaw si Yi-kyung. Sa puntong iyon, inamin ng batang babae ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at kinumpirma na siya ang pumatay sa babaeng iyon. Dahil ayaw niyang maagaw ni Sang-wook si Jisoo, mahigpit na hinawakan ni Yoon-soo ang kamay ng batang babae at pumasok sa kanyang isipan. Habang pinipigilan ni Yoon-soo si Sang-wook sa loob ng panloob na mundo, si Yoon-hyuk naman sa labas ay walang tigil na inaatake ang pisikal na katawan ni Jisoo. Dahil sa panghimasok ni Yoon-hyuk, napilitang lumabas si Yoon-soo mula sa isipan ng bata. Batid ang kakayahan ng kalaban. Si Sang-wook na nasa katawan ni Jisoo ay agad tinawag ang kanyang hukbo ng mga manikin upang magsilbing panangga, sinsigurong may sapat na distansya sa pagitan niya at ng halimaw na may pakpak. Ngunit napakaikli ng panahon para makaangkop ang katawan at hindi tugma ang mga kakayahan ni Jisoo sa kanya, kaya patuloy siyang tinatanggihan ng katawan ng batang babae. Dahil wala siyang sisidlan, napilitan siyang umatras muna at maghanap ng bagong katawan na mapapasukan bago muling bumalik upang makipaglaban ng harapan sa dalawang nahawahan. Tungkol naman kay Jisoo, ang matinding sugat ay tuluyang kumitil sa buhay ng batang babae. Sa matinding pighati sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na nakababatang kapatid, agad hinabol at pinatay ni Yoon-soo ang baliw na si Sang-wook. Isang mabangis na labanan ang naganap sa tunay na kahulugan nito. Mula sa abo, muling lumitaw si Sang-wook. Ngayon ay nasa katawan ng tauhang kasisilang pa lamang na nasunog hanggang mamatay at nagpakawala ng mapanganib na suntok na nakatuon kay Yoon-soo. Ngunit hindi rin basta-basta ang ating pangunahing tauhan. Hindi siya nag-atubiling yakapin ito at saka sumugod sa apoy. Ngunit sa sandaling masunog, agad na humiwalay ang kalaban bilang isang bunto ng dugo upang maghanap ng panibagong katawan na mapaparasitahan. Sa kasamaang palad para sa malagkit na masang iyon, ang bagong katawang napasukan nito ay ang bangkay ng gangster na si Sang-wook. Bagaman patay na, naaalala pa rin ng katawan ni Sang-wook ang mga aral ni Jae-hoon, ang mainit at maamong pag-aaruga ni Yuri, at lalo na ang mga salitang minsan niyang sinabi na nais niyang mamuhay bilang isang marangal na tao. Kaya hindi niya pinayagang pumasok ang halimaw na ito at pumatay ayon sa nais nito tulad ng dati. Para bang may mahika, kusang gumalaw ang mga kasukasuan ng kanyang katawan. Hinila ang sarili at ang parasitong nilalang patungo sa nagliliyab na apoy at doon sinunog hanggang maging abo ang isang mabuting tao at isang sakim na nilalang. Hindi kalayuan, naglakad mag-isa si Yoon-yu papasok sa isang
ng bakanteng silid. Ang labis na pananabik sa kanyang kapatid at matinding pagnanais na mahalin ay nagtulak kay Yunyu na sumuko sa halimaw at magpakita ng mga unang sintomas. Sa imahinasyon ng dalaga, kasama niya ang kanyang kapatid sa pamilyar na tahanan sa green home. Hindi tulad ng malamig nitong anyo noong umagang iyon, nagbalik na siya ngayon bilang ang dating maamo at maginoong si Yunyok. Niyakap siya nito at inaliw na maayos ang lahat. Bagaman alam niyang huwad lamang ang lahat ng nakikita niya, pinili pa rin ni Yunyu na manatili roon. Iniwan ang wasak na mundong puno ng mga halimaw. Tungkol naman sa kapalaran ng grupong nakatakas mula sa stadium, salamat sa sakripisyo ni Inwan, lahat sila ay ligtas na nakalabas at pansamantalang nanunuluyan sa isang malapit na lugar ng konstruksyon. Ngunit patuloy na dumarami ang mga naliligtas, kaya nagsisikip na ang lugar. Ang pangangailangang makahanap agad ng bagong matitirhan ay nagpapaalala kay Yunsu ng isang lugar, ang gusaling apartment ng Green Home. Nabuo ang isang siklo. Ang mga dating nanirahan sa Green Home ay muling bumabalik sa lugar na ito. Ang mga dating nakakatakot na halimaw ay unti-unti nang nagbabago tungo sa bagong sangkatauhan. At upang mabuhay sa mundong ito, matapos ang pahayag ng katapusan, ang dalawang uri na may iisang pinagmulan ay kailangang mamuhay ng mapayapa ng magkasama. Dito, ang mga tao at ang bagong sangkatauhan ay sabay na bumubuo ng panibagong buhay, lumilikha ng mga bagong tahanang puno ng init. Sapagkat tayong lahat, nagbago man o hindi, ay nagnanais pa ring makabalik sa ating matamis na tahanan. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!